na dinarayo hindi lamang ng mga lokal na turista, kundi maging ng mga dayuhan. Ito ay binubuo ng 3 malalaking isla, ang Luzon, Visayas at Mindanao. Bukod sa mga magagandang tanawin na pinapasyalan tulad ng beach resort at waterfalls, may bagong pinanghihiligan ngayon ang mga tao. At ito ay ang zipline. At dito sa Pilipinas matatagpuan ang pinakamahabang zipline sa buong Asia, ang New Israel Ecotourism. Nandito tayo ngayon sa bayan na makilala na sakop ng probinsya ng North Cotabato, na kung saan matatagpuan ang nasabing zipline. Ang bayan na makilala ay kasalukuyang pinamumunuan ni Mayor Rudy S. Cawagdan. Ito ay isang first-class municipality na may populasyong 77,508 katao. Ito ay may land area na 343.6 square kilometer at binubuo ng 38 na mga barangay. Tinatahak namin ngayon ang Cotabato Davao Road papuntang Barangay New Bulatukan. Mula sa sentro ng bayan na makilala, madadaanan ang Barangay Malasila at Barangay Pisante bago makarating ng Barangay New Bulatukan. Mula makilala town proper, kailangan bumiyahin ng mga 20 minutos sakay ng isang pampasaherong multicab o jeep, papuntang Barangay New Bulatukan sa halagang 30 pesos na pamasahe. At galing naman sa Barangay New Bulatukan, kailangan pang bumiyahin ng mga 15 minutos sakay naman ng isang habalabal o kilala din sa tawag na Skylab. Ito ay isang karaniwang motorsiklo na nilagyan ng extension ng upuan upang maaaring nasakyan ng may 4 hanggang 6 katao sa halagang 20 pesos naman na pamasahe. Ngayon ay tinatahak na namin ang daan papuntang Barangay New Israel. Sakay naman ng isang habalabal, mapapansin ang ginagawang konkretong daan mula National Highway patungong Barangay New Israel. Ito ay proyekto ng national government sa ilalim ng Department of Tourism. Sa pamamagitan ng proyektong ito ay mas mapapalago pa ang turismo na isang dahilan sa mabilis na pag-unlad ng isang bayan. Tinatantsyang nasa 5 kilometro ang layon mula National Highway patungong zipline. Bago makapasok sa nasabing zipline ay kailangan munang huminto para magbayad ng entrance fee na nagkakalagang 20 pesos bawat tao. At ngayon, nandito na tayo sa parking area ng nasabing zipline. Galing sa parking area ay nagsimula kaming maglakad papunta sa registration area. Habang kami ay naglalakad, ay napansin namin ang tinatawag nilang Rainbow Shrine ng mga konkadista, kung saan naroroon ang himlayan ng kanilang founder. At nakarating na rin kami sa registration area, kung saan kailangang magbayad ng registration fee na 200 pesos bawat tao. Mula sa registration area, kailangan munang maglakad patungong loading station 1. Hindi na namin namalayan na mahaba-haba na pala ang aming nalakad dahil sa mga magagandang tanawin na aming namamasdan. Bago makarating sa loading station 1, ay kailangan munang akyatin ang 341 steps na daan. Piliin mo rin ang Pilipinas, piliin mo rin ang Pilipinas.
Nandito na rin kami sa Loading Station 1 at excited na kami sumakay at ma-experience ang tinaguriang pinakamahabang zipline sa buong Asia. Tara na, mag-zipline tayo! Ang New Israel Zipline ay may kabuuang haba na 2.3 kilometro at ito ay nahahati sa dalawa. Mula Loading Station 1 hanggang Landing Station 1, ito ay may habang 1 kilometro. At mula sa Loading Station 2 naman papuntang Landing Station 2, ito ay may habang 1.3 kilometro. Minsa'y natuwa ang may likha, 7,000 pulo ang ginawa. Mga hiyas na inilatag sa malasot lang dagat. At ang bayan niyang pinili, nasa dulo ng bahaghari. Kaya't 1,000 kulay lang aakit kumakaway. Piliin mo rin ang Pilipinas, kapulo ang kwintas ng perlas. Piliin mo, yakapin mo, kayamanan niyang likas. Piliin mo ang Pilipinas. Kasayahang di mapatid, ramdam sa bawat awit. Sa masisiglang indah, mga puso'y lumilipad. Piliin mo rin ang Pilipinas, kapulo ang kwintas ng perlas. Mula Landing Station 1 ay kailangan na naman naming maglakad paakyat ng Loading Station 2. At ang ngiti ng may kapal, taglay ng bawat nilalang. May lambing na tumutuyan sa buong pakiramdam. Piliin mo rin ang Pilipinas, kapulo ang kwintas ng perlas. Aaminin ko nung una ay medyo kinakabahan ako dahil ito pa ang unang pagkakataon na sasakay ako ng zipline. Ngunit nang ako ay nakasakay na at nasa himpapawid na, ay napawi ang aking kaba dahil sa sadyang napakaganda ng tanawin na aking natatanaw. Para akong isang ibon na malayang lumilipad at natatanaw ang kagandahan ng kapaligiran. Yeah, if you know what I'm talking about. Suitcase in the house, but the party's out. First choice, first love, if you ask the crowd. Come and shout it out. Everybody's gonna dance to this. I see the whole world party in the Philippines. Now it's Angelique, info bueno on the TV screen. This is like a samba, coming into Manila with the hit and drums. Yeah, she shake it up and dance it like no more drama. And shut the door, she's Philippines, throw it out that. The world is stopping, but we ain't walking. We keep on dancing, that's how we rock it. 7,107 islands of BBC, pieces of heaven. Piliin mo rin ang Pilipinas, piliin mo rin ang Pilipinas, piliin mo rin ang Pilipinas. Pagkatapos naming mag-zipline, kami ay nag-picture taking kasama ang mga unggoy. Isa pang atraksyon na dinarayo dito sa New Israel ay ang mga unggoy. Bago pa naitayo itong zipline, ay kilala na ang New Israel dahil sa dami ng mga unggoy dito na nakikisalamuhan na sa mga tao. Ang mga unggoy dito ay tinatawag nila sa pangalang Mike. Isigaw mo lang ang pangalang Mike ay lalapit na ang mga unggoy. Ang mga unggoy na nakikita natin ngayon ay nasa ika-5 henerasyon na, mula nang nagkikilala ito sa pangalang Mike. Piliin mo ang Pilipinas. Piliin mo ang Sadyang napakaganda talaga at hindi namin malilimutan ang naging karanasan
namin dito sa New Israel Ecotourism Park. Kaya inanyayahan namin kayo na mamasyal at pagmasdan ang napakagandang New Israel Ecotourism Park. Tara, biyahe tayo!